Nung bata pa ako, nakita ko yung kaibigan ko nire-rape ng 3 lasing. Sa totoo lang, pangalawang record ko na to. Kasi yung unang record ko ng kinikwento ko to, masyado akong naging emotional. Habang nagsasalita ako, binibidyo ko yung sarili ko, tumutuloy yung luha ko, iyak ako ng iyak. Kasi ito yung isa sa mga bagay na hindi ko makalimutan at silbing bangungot sa akin. Sa totoo lang, nung bata ako, hindi ko alam kung ano yun, hindi ko naiintindihan. Kasi hindi ko alam kung ano pa ang rape noong araw. Hindi ko alam kung ano ang sex. Hindi ko yun alam kasi 6 years old lang kami nito. So, tandang-tanda ako na ako ay 6 years old dito dahil nag-grade 1 ako, 6 years old. So, bago ako nag-grade 1, nangyari to. So, ito ay around 1984. 1984 to. So, nakalimutan ko na yung mga pangalan nila, pero tandang-tanda ko pa rin yung mga hitsura nila at pati yung hitsura ng lugar namin. So, kasi magsisikwenta na ako eh. So, bali ganito yan. Sa lugar namin, magulo. Squatter kami. So, yung lugar na to ay summary magbanggit, baka ano mangyari, tahimik na yung, hindi ko alam kung ganun pa rin ba o tahimik na sa lugar na yon, pero bigyan natin sila ng pagkakataong mamuhay ng marangal. Ayoko mabanggit ang lugar. So, itong lugar na to, summary na nasa likod kami ng sementeryo. Walang formal na daanan patungo sa loob ng lugar namin, sa loob ng barangay namin. Ang daanan dito ay isang dipa lang. Actually, 1 meter. 1 meter lang talaga. So, yung hindi mahirap pag may nakasalubong ka sa daanan at yung dadaanan mo ay hindi siya basta yung maliit lang na parang pintuan, hindi ganun. Mahaba siyang iskinita na papasok sa loob na kapag hinarang ka sa gitna, lagot ka, wala kang tatakbuhan. So ang mangyayari, kapag ikaw pumasok doon, papasok ka muna ng dire-diretso, kakaliwa ka, tapos isang napakahabang dire-diretso ulit, tapos kakaliwa ka ulit, tapos paglabas mo doon mo makikita ang isang napakalaking community sa likod ng sementeryo. So yung bahay namin ay nasa bandang kaliwa at ang kaharap namin sa bandang kanan ay bahay din, pero yung pinakapader nila sa likod ay pansyo na yun. Sementeryo yun, pader ng sementeryo ng mga nicho. Okay, ganito. So ako yung tipo ng bata na laging inuutusan ako na halos hindi na ako pag-aralin, hindi na ako nakakapasok kasi wala rin talagang utusan. So pinalaki ako bilang utusan. Actually hanggang sa tumanda ako, ganoon ang lagay ko eh. Ngayon lang ako nakawala nung pinilit ko lang kumawala na talaga. So ang pamilya ko, pinaniniwala nila ako na bubuo ko, tanga ako, na parang may something sa akin, like something autistic na hindi ko kaya mag-isa. So ang paniniwala ko, may diferensya ako sa pag-iisip. Na bandang huli, nalaman ko, hindi naman pala. Kaya nung humiwali ako sa kanila, saka ako umasenso. By the way, ibang kwento yan. So ganito yun. Lagi akong inuutusan. Doon sa lugar namin na yun, para yung lugar ng, parang bahay ng anay, na ang daming lipuan, puro iskinita na pag lumigo ka sa ganito, iba ang kalalabasan mo, pag wanong ka dito, iba na rin ang lalabasan mo. Para sa bahay ng anay, sanga-sanga siya. So ngayon, inuutosan ako, merong isang lugar doon, isang iskinita na hindi ko na masyadong nadadaanan. So ang ginawa ko, bilang curious ba, inalam ko kung ano ang nasa dulo ng iskinitang yun. So doon ako dumaan. Dire-diretso, liliko, diretso, ganyan. So punong-puno yun ng mga bahay. Mga bahay na mga gawa sa lumang plywood, sako, mga tinagpitagping kahoy na bulok na, gano'n. So, meron ako nadaanan doon na isang bahay na merong bata na nakatayo sa pintuan. So, yung bata na yun, napakahangad ng bata. Mukha siyang mayaman. Ang puti-puti niya, makinis, malinis, at napakaamo ng mukha. Nakatayo siya,
nakatulala, nakatitig sa labas, yung parang, di ba minsan ganun tayo, yung parang nare-relax, yung nakaganon lang. So, nung dumaan ako sa kanya, huminto ako, tapos ngitian ko siya. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka lumalabas? Hindi kita nakikita eh. Tapos sabi niya, hindi bawal ako lumabas kasi nagagalit si tatay kapag lumalabas ako. Sabi niya, pero naglalaro ka din. Sabi niya, oo, pero dito lang. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, inuutosan lang ako, bibili lang ako eh. Tapos dinire-diretso ko yung daan at nakarating ako ng kalsada at sakto naman may tindahan din doon. So doon na ako bumili. Pagbalik ko, wala na siya. So uwi ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang saya-saya ko na nakilala ko siya. Parang ang saya-saya ko na may nakita ako katulad niya, na lagi ko siyang iniisip. So iniisip ko siyang kaibiganin. Sa tuwing uutusan ako, dumadaan ako sa lugar na yun. Dumadaan ako doon sa bahay nila. Madalas sarado. Pati bintana sarado. So, ang ginawa ko lang, sige, daan lang ng daan hanggang sa matsepohan ko siya. Isang beses, nakita ko siya, nakadungaw siya sa bintana. Tapos syempre, bilang bata, bati-bati lang tayo. Ay, hello, ganyan. Tapos sabi niya, uy, ganyan lang siya. So, syempre bata lang, ganyan lang tayo. Tapos minsan naman, pag halimbawa ang dadaan ako doon, tapos nakita ko siya nakatalikod sa bintana, kakalabitin ko siya ganun, tapos yuyuko ako. Tapos hahanapin niya ako ganyan. Tapos tatayo siya ulit, tatalikod. Kakalabitin ko siya ulit ganyan, tapos yuyuko ulit ako. Tapos pag nakita niya ako, huli! So tawanan kami, tawanan. Di ba ganyan lang naman tayo mga bata, mga mabababaw lang, masaya na. So, parang normal. Parang wala lang. So ito na. Isang gabi, dumaan ako doon, dahil inutusan na naman ako, naririnig ko siya na umiiyak. So, umiiyak siya. Sabi ko, iniisip ko na, hindi ko siya nakikita, baka pinagagalitan siya. Tapos, ayan, sumusuka na siya. Tapos, nagagalit yung tatay niya na, iyak ka kasi nang iyak. Kakaiyak mo, nabubula ako yung mga kapitbahay. Tumahimik ka na. Tapos, may naririnig akong parang palo. Hindi ko alam kung pinapalo pa siya sa puwet o sinasampal siya. Basta maririnig mo yung kamay na humahampas sa katawan. So, ganun. So, hindi ko naman ako, hindi ko pinansin. Kumbaga parang dumaan na lang muna ako at pinapagalitan siya. Wag na lang. Ayan. Tapos, madalas nangyayari yun. So, napapansin ko, tuwing gabi, naririnig ko siya na laging umiiyak, tapos sumusuka siya. So, nasa isip ko na parang siguro hindi ko na siya makikilala o hindi ko na siya makakausap kasi lagi na lang siya pinagagalitan. Sabi ko, kawawa naman, ang ganda-ganda niya tapos lagi siya pinapalo, ganyan. Tapos, makalipas ang ilang araw, dumaan ulit ako doon. Ganun na naman. So, nagtataka ko na, bakit ganun? Bakit parang lagi na lang siya pinapalo, tapos sumusuka siya. Sumusuka na nga, pinapalo pa. E di, sobrang lupit naman ng magulang na to. Parang ganun, grabe naman. Kasi parang naaawa talaga ako sa kanya eh. Hindi ko alam kung in love ako sa kanya o ano, basta nung time na yun, parang ang bait-bait ko sa kanya, lagi ko siyang iniisip. Siguro kasi masaya lang ako kasi wala akong kaibigan, siya yung unang-una ko naging kaibigan. Kasi doon sa lugar namin, iba trip ng tao doon. Ang kadalasan mga tao doon, puro mga away, gangwar, bata pa lang, basta gulero na. So, hindi ako lumalapit sa mga ganun kasi hindi tayo ganun. So, ang ginawa ko, parang naka-curious ako. Bali may mga gabi na iniisip ko siya, habang nakahiga ako, bago ako matulog, siya yung naiisip ko, gusto ko siya makita ulit. Ngayon, ako, takot din naman kasi ako lumabas ng bahay. Kasi yung lugar namin ay sobrang delikado ng lugar na yun. So yung lugar na yun, halo-halo ang tao doon. Ando doon ang mga drug addict, ang mga pusher, mga hold-upper, kriminal, hostess, ang mamatay tao, manluloko, mandurukot, lahat ando doon na. Mismo mga bata-bata doon, hindi mo pagkakatiwalaan kasi manandudukot sila, lulukuhin ka nila, o kaya
magugulat ka na lang, may sasapak sa'yo, ganyan, o kaya may bigla lang mangyayaring hindi maganda, tapos aakusahan ka nila, papalabasin nila na ikaw yung may kasalanan. So, takot din ako lumabas. Pero since taga doon naman ako, tapos alam naman nila na kapait ako, wala masyadong gumagano sa akin. Tsaka ang teknik ko, yung mga siraulo ko na kaibigan ko, binabati-bati ko sila, kwento-kwento, ganyan, binibiro ko sila, kahit bata pa lang ako, marunong na ako makisama. Kasi kailangan yun. Sa lugar na yun, dapat ganun ka. Ngayon, parang napag-isipan ko na kakaibiganan ko siya. Lagi akong pupunta doon. Tapos yayain ko siya sa amin, doon kami maglalaro, yung mga tipong ganun. Tapos sigurado ko mag-i-enjoy naman siya kasi ang mga kapatid ko rin ay puro babae. Ngayon, hate na hate ko yung inuutusan ako. Kasi as in yung buong araw talaga wala ka talagang humpay. Sa gusto mo lalabas at lalabas ka. Kahit di naman nila ako lalabas, pero lalabas at lalabas ka. Kasi uutusan ka. So ang ginagawa ko, sa tuwing uutusan ako, lagi akong pumupunta doon. Doon ako lagi dumadaan. Kahit medyo malayo, may tindahan mas harapan, o doon talaga ako napupunta. Hanggang sa isang beses, gabi, gusto ko siya makita. Dumaan ulit ako sa kanila, nagpunta ako doon, dumaan ako, nakita ko umiyak na naman siya. At sumusuka siya. At habang sumusuka siya, minumura-mura siya ng tatay niya na PI. Oh, tanga na mo, ingay-ingay mo, ayan. Kaya tayo yung mga tao, mga kapitbahay natin, nabubulahaw. Ang ingay-ingay mo. Ganyan, tapos sasampalin siya. Ngayon, parang hindi ko na matiis na ano ba nangyayari. Parang lagi na lang yatang ganun. Sabi ko, paano mo nagagawang saktan yung ganyan na napakagandang bata? Anak mo yan. Tapos, doon sa ano kasi na yun, kumbaga squatter siya na papasok, pail kasi yung daanan, pail. Ngayon, merong isang malaking drum na nandoon sa gilid, sa bintana nila na basurahan. Ngayon, may napansin ako na maliit na butas doon. Kasi makikita mo, ang dilim-dilim ng iskinita, pero makikita mo yung butas na yon. Yung butas na yun, makikita mo kasi may liwanag na tumatagos. So, ang ginawa ko, inusog ko yung basurahan ng dahan-dahan, yung hindi maririnig ng mga tao sa loob. Tapos, sinilip ko yung butas. Yung butas na yon, napakababa, pero nakasilip ako dahil nung bata ako, maliit lang ako. As in, napakaliit ko lang talaga, hanggang ngayon maliit ako. Hindi tayo biniyayaan ng Diyos ng magandang height. So, nang dahil doon, nagawa kong sumilip doon. Alam niyo ba kung ano nakita ko? Kaya siya umiiyak. At kaya siya sumusuka. Dahil yung tatay niya, pinapasubo sa kanya yung ari niya. Alam mo, nakita ko yung tatay niya nakubad. At as in hubad-hubad. Tapos pinipilit niya pinapasubo sa anak na yung ari niya. Tapos binabaon niya. Tapos ano ba na binabayo niya ng todo. Kasi 6 years old lang yung bata, di ba dapat dahan-dahan lang kasi siyempre hindi niya kaya yung bata yun eh. Pero hindi, binabayo niya. Yun ang dahilan kung bakit umiiyak yung bata at kung bakit sumusuka yung bata. Sa totoo nun, nung unang kita ko dun, wala siyang dating sa akin. Hindi ko alam kung ano yun. Kasi 6 years old lang din ako dun. Virgin ako. Wala akong kaalaman sa mga ganung bagay. So, ang nasa isip ko, may pinapakain lang sa kanya, tapos ayaw niya kainin. Ang question mark doon, bakit ako ba yung tatay niya? Eh, malay ko ba? Siyempre, hindi ko pa alam yung mga bagay na yun, yung mga panahon na yun. So, maya ako, bumili. Binili ko na yun, dapat yung bili, tapos umuwi na ako. Tapos, naiisip ko yun na, ano kaya nangyari yun? Bakit kaya ganun? Sabi ko, kawawa naman, sinasaktan yung bata. Ang ganda-ganda nun eh. Mga bahaba ng buhok, tapos, ang puti-puti niya. Parang, naisip ko na, paano yung nagagawang saktan yung ganung klase, ganung kagandang bata? Kahit na ba sabihin natin makulit yan, anak mo yan. Tapos, eto na, dumaan ulit ako doon. Umiiyak na naman siya. So, parang nasa isip ko na siguro pinapalo na naman, pinagagalitan. Ano?
Tapos, isang beses, nag-lax loob ako, pumunta ako sa kanila. Tapos niyaya ko siya maglaro. Yung nanay niya, pinapasok naman ako sa loob. So may nanay siya. Na nagtataka ako, bakit sa ngayon kasi naisip ko na alam ko na yung nangyayari. Kumbaga parang naisip ko na, bakit hindi yun alam ng nanay niya? Tsaka saan napupunta yung nanay niya tuwing gabi? Kasi kung ando doon yung nanay niya, hindi mangyayari yun. So hindi ko alam kung kasabot na yung nanay niya, may kinalaman, o talagang yung nanay niya wala lang pakialam, pabaya lang talaga basta. So di laro-laro kami, laro-laro. So kumbaga parang nakakatuwa siyang bata kasi alam mo yung kapag kausap mo siya, alam mo matalino siya. Tapos parang nga siya matanda pa nagsasalita parang matanda na. Tapos meron siya kasing yung laruan, yung Johnson Baby Oil. Di ba ang Johnson Baby Oil pag ganun yun? Tapos pahaba ganun. So yun yung pinaka Barbie niya. Ang ginagawa niya, tinanggal niya yung takip, tapos nilagay niya ng bolang maliit yung ulo, nilagay niya ng face yung taas, tapos ilagay niya ng papel na ginupit-gupit, kuha ng buhok. Tapos ang gagawin niya, magtutupi siya ng papel, tutupiin niya gano'n na parang 1/4, tapos gugupitin niya gano'n, na pag binukulat mo, magandang damit. Tapos idadamit niya yung doon sa Johnson na baby oil. So ako naman, hanga-hanga ako sa kanya, ang galing naman yan, ganyan-ganyan. Tapos di laro kami. Sabi ko sa kanya na, alam mo, nakita kita, pinapagalitan ka ng papa mo kasi pinapakain ka, ay mo kainin. Sabi niya, ano yun? Hindi, nakita ko kasi yun kagabi, may pinapakain siya sa'yo, tapos ayaw mo. Tapos sabi niya, hindi, ayaw ko kasing kainin yun. Ang laki-laki kasi. Sabi ko, ano ba yun? Basta. Tapos gano'n lang siya. Laro-laro, tapos uso pa nun yung tanching, tapos yung call-in, yung kalog, yung text, ganun. Di ba ngayon yung text natin, cellphone? Sa amin, text dati siya, para siyang scroll na maliit, ganun. Tapos comics, may mga dialogue yun. Tapos, pwedeng kalog, o kaya pwedeng iginaganon. May tube, tsaka may papanggulo. So, ganun laro namin. So, gabi na, umuwi na ako. Tapos, pagalipas ng mga ilang araw, dahil nga sa gusto ko siya makita, pumunta ako doon ulit. So, naglalaro na naman kami. Ayun, yung nanay niya wala doon. Tapos ano doon yung tatay niya, tsaka yung dalawang barkada ng tatay niya. So yung dalawang barkada ng tatay niya, mga sepulturero yun, na mga nasa edad 20, 21, 22, gano'n na, kung totoo kasi may tsura silang lahat Pati yung tatay niya, may tsura yun Astig-astig yung dating, yung mga may tato. Tapos ano sila mga tisoy sana, kaso nga lang, mga kayamanggi. Ganun, mga payat na matatangkad, yung mga ganun. So, laro-laro kami, ganyan, laro-laro. Ngayon, nagiinuman silang tatlo. Gabi na, siguro mga 6 or 7 na ganyan. Sabi sa akin ng tatay niya na, ay, umuwi ka na. Wala nang araw, hindi ka ba inaanap sa inyo? Umuwi ka na. Tapos, sabi niya, wala, pinapauwi ka na ni tatay. Mamaya ka na umuwi. Sabi ko, paano kung hindi uuwi? Pinapauwi ako ng tatay mo, baka magalit yan. Huwag ka na muna umuwi, samahan mo na lang muna ako dito. Sabi niya, kasi mamaya pag alis mo, makaparusahan nila ako, anong gawin nila sa akin. Tapos sige, dito muna ako. Kasi kunwari, hindi ko naririnig yung tatay niya na pinapauwi ako. Tuloy pa rin ang laro, yung kalog, goma, Jolene, text, ganyan. Tapos siya naman habang nagugupit-gupit siya ng damit ng Barbie niya na Johnson Baby Oil. Tapos ngayon, tumayo na yung tatay niya, uy, umuwi ka na. Kinalabit ako sa ulo ganun. Uy, umuwi ka na. Ano na, mamaya-maya matutulog na kami, anong oras na. Mamaya, hinahanap ka na sa inyo, hindi alam nandito ka. So, syempre, di ginano na ako. Hindi, no choice na ako. Kailangan ko na umuwi. Hindi, sumaka ko na yung mga Jolene ko, kanya ko mga goma, yung mga text. So, umuwi na ako. Tapos ngayon, habang nandun ko sa bahay, hindi akong pakali. Kasi talaga iniisip ko siya. Alam mo yung gusto ko siya kasama, gusto ko siya nakikita, ganun. Tapos, hindi ako mapakali talaga yung may nag-iisip na naman ako na baka umaya papaiyakin na naman siya, ganun. So, ginawa ko, lumabas ako ulit. Kunwari, dadaan lang ako, kunwari, ano yung
patay mali siya, kunwari dadaan lang, tapos nakita ko, sarado na yung bintana, sarado na yung pintuan. So ngayon, naririnig ko na naman siya na umiiyak siya. At by this time, yung iyak niya talaga is grabe. Para siyang pinapatay. So ako naman, awang-awa ako sa kanya na kawawa naman. Bakit ba siya pinaiiyak ng ganyan? Ano bang nangyayari? Bakit ganyan siya? So, pinutang ko ulit yung sa likuran, yung pail na iskinita, inusog ko ulit yung basurahan, sumilip ako dun sa butas. Alam niyo, nakita ko, yung tatay niya, binabayo siya. As in, bukang-bukaw talaga siya, talagang ginagano talaga yung hita niya, tapos alam mo, binabayo siya ng tatay niya ng matindi. Diba dapat yung dahan-dahan lang kasi bata, kasi baka hindi matindi talagang bayo. Matindi talagang bayo. Yung tatay niya, nakahubad, makikita mo pa yung mga tato-tato niya ng mga dito, may mga dragon-dragon na ano, tapos sinubunutan siya, hinila siya sa buho, pinaluhod siya, sinubo niya sa bunganga niya, tapos binayo na naman, as in yung matinding ba yung walang pakundangan, yung alam mo yung hindi sa kanya mahalaga kung nasasaktan ba o ano na mangyari, basta bayo. Kaya sumusuka siya ngayon, ang dami-dami niya ng suka dito, ang dami-dami niya ng suka. Tapos dinog style siya, kaya tuwad siya, dinog style, tapos yung habang yung gagawa yun, iyak siya ng iyak, as in, iyak siya ng iyak. Nagtataka ako, ni wala man lang kapitbahay na nagtangka na questionin na bakit iyak ng iyak yung bata, ano nangyayari, wala talaga sumisilip. Tapos yung nanay niya, hindi ko alam kung nasaan yung nanay niya, kasi doon sa amin, uso kasi doon yung mga sugal-sugal, na maraming mga ano doon, lahat ng klase ng pasugal meron doon, may nagmamadyong doon, mayroong mga bingo, at ang pinakasikat noong araw ay hindi pa Tong Its, 41 ang sikat-sikat na laro doon, at makikita mo na doon lagi yung nanay niya. Sa sinasabi nila na kasi mahirap sila, walang makain, squatter, pero alam nyo ba, na meron silang pangsugal. Ilang beses na silang ni-raid, pero magtatakbuhan lang sila. Pag alis ng polis, magbabalikan yan, magsusugal sila ulit. Kaya minsan, kasi lumaki ko sa squatter eh, kaya pag may naririnig ako ng mga squatter na kasi parang kawawa sila, no? Medyo nahihirapan akong maniwala kasi taga doon ako eh. Alam ko kung ano yung nangyayari doon. So yung nanay niya, wala doon. Hindi ko alam kung kasabat ba yung nanay niya o talagang pabaya lang ng nanay niya. So, eto na. Yung tatay niya, as in, gahasa to the max. Walang pakundangan. At masak doon, totoo niyang tatay yan. Tatay ng buo yan, hindi yan stepfather. So, ngayong nagkakaisip na ako, parang naisip ko na yung mga tao na yan nagdadrugs yan. Kasi hindi yan magagawa ng mga matitinong magulang. Hindi yan magagawa ng matinong tao. Dahil i-imagine mo pala nun, mandidiri ka na. Pero siya, wala. Okay, nag-iusi pa siya, gano'n, no? Habang binabayo niya yung anak, nag-iusi pa siya. So, eto na. Tapos na yung tatay niya. So, yung tatay niya, suot ng brief, sinuot na yung pantalon, sinuot na yung sando. Maya-maya, paglabas ng tatay ng kwarto, sumunod yung isang lasing. Yung isang sepulturero, na kung totoo kasi may tsura naman, nagtatakaw sa kanila, hindi na sila magbabae. O kaya sa beer house. Yung mga hostess naman, imposible mo na magkagusto sa kanila. Kasi mga may tsura talaga sila. Alam mo, ginawa nung hubad kagad, hubad. Tapos hinubunutan kagad yung alam mo, hinahampas-hampas pa yung ari niya dun sa mukha ng 6 years old. Hinahampas-hampas pa. Tapos sabay pinasubo, binaunang todo yung bigla. Eh di suka na naman siya. Puno-puno na yung dito niya ng suka talagang. Suka na naman. Tapos sinasabot sa bunutang gano'n. No? Ginagano. Alam mo yung parang nagkakayod ng dog, yung gano'n. Tapos iyak na naman siya ng iyak. Tapos binukaka siya, binanatan siya, pinatungan. Tapos talagang yung bayo na matinding bayo talaga, as in walang pakundangang bayo, yun napapanood natin sa phone, yung matindi gano'n. Tapos yung nakaharap, yung nakatalikod yung lalaki, ay nakaupo yung lalaki ganyan, tapos siya nakatalikod gano'n, tapos binabounce siya gano'n. Tapos yung isang lalaki doon,
yung isang lalaki doon, ah, hindi niya alam kung anong yung nangyari sa loob. Dahil narinig ko pa siya. Ang sabi niya, "Tol, ano ba meron dyan?" Tapos binuksan niya yung pintuan gano'n. Nung pagbukas niya ng pinto, nakita niya na itong kaibigan niyang isa binabanatan yung 6 years old. Makikita mo sa mukha niya na parang nasak siya. Nasak siya na parang, hindi na parang mababa na mo sa mukha niya na mayroong question mark na ano nangyari, bakit ganun? Tapos siguro mga 10 seconds or 20 seconds siyang nakatayo ganun, nakatitig lang siya. Na siguro naiisip niya laban o bawi, parang ganun. So alam mo ano nangyari? Pumasok siya sa loob. Sinarado niya yung pintuan. At habang nakadog style yung 6 years old sa kaibigan niya, nagubad siya. Inalabas niya yung malaki niyang ari at pinasubo niya dun sa bata. Tangina, napakademonyo ng mga hayop. Tapos alam mo yung binabayo ng dalawa ng sabay sa puwerta, tsaka sa bunganga, sabay ganun. Tangina, tapos alam mo ba yung kaibigan ko na yun, hindi na siya kumikibo. Alam mo yung, hindi ko alam kung nawalan ba siya ng malay o basta wala na siyang kibo, hindi na siya gumagalaw, kung ano lang pasunod sa kanya. Lupay-pay siya, yung parang ganun-ganun lang siya, yung parang sa manikin na walang buhay. Ganun lang siya, yung ganun-ganyan na lang kung ano lang gagawin sa kanya. Tapos, alam mo yung pinahiga siya, binukaka siya, pinatungan, pinayo, tapos alis, palit naman yung isang kaibigan, pinatungan, pinayo, tapos alis, binog style, babayuhin yung isa, aalis, palit naman yung isa, may ganyan, tapos papaluhurin siya, babayuhin siya sa bunganga. So, alam niyo yung pinakamatindi? Yung pinakamatindi nangyari sa kanya, alam mo yung binuhat siya, tapos nakataas yung paa ganun. Tapos, yung isa, pinasok nga rin sa puwerta niya. Tapos yung isa sa puwet. Ganun. Tapos binabayo siya ng sabay. Tangina, 6 years old lang yun eh. So yung eksena na yun, ikot-ikot yun sa isip ko hanggang ngayon. Mahirap siyang kalimutan. Noong mga panahon na yun, parang wala siyang effect sa akin, parang wala lang, hindi ko alam kung ano siya. Hindi ko alam ano nangyayari. Kasi bata ako, malay ko ba kung ano yun. Basta ang alam ko, pinarurusahan siya kasi nga makulit siyang bata. Tapos alam mo yung maririnig mo pang yung pinapalunok niya nila sa bata yung ano. Tapos umuungod pa kasi yung mga kupal. Umuungod pa. Tapos pagdating dun sa ano, yung isa naman, umubot, tapos binayo ng binayo. Tapos pag yung lalabas na, talagang umuungod pa yung mga gago. Putang ina, mga napakademonyo. Tapos dito na, bihis na sila, suot ng brief, pantalon, t-shirt, sando. Alam mo, paglabas ng pintuan, tuloy ang inuman, na parang wala lang. Tuloy ang inuman lang sila doon ng parang akala mo walang nangyari. Tawanan pa, nagtataka ko na yung tatay, kung kanang ina mo, anak mo yun eh. Anak mo yun eh. Ginasusan mo yun, pinapakain mo yan araw-araw, tapos tang ina mo, ginanyan mo lang. Ito pa pinaka-eksena na hindi mo wala sa isip ko. So syempre, nakadapa siya sa sahig. Alam mo yung unti-unti siyang bumangon, gumapang, umakit siya dun sa papan. Umiiyak siya. Tapos alam mo, tinitingnan niya yung ari niya. Tapos hawak-hawak niya ganun, tapos titingnan niya ganun, no? Tapos binukan niya pang konti ganun, no? Na wasak talaga. Alam mo, ang daming dugo. Tapos ang dami niyang suka ganun, no? Sobrang brutal. So, hindi ako makapaniwala na ako nga nakanonood lang eh. Parang na-trauma ako eh. Yung pa kaya na ginawa mismo sa kanya yun. Hindi. Kinabukasan, bumalik ako doon. Nakatingin ako sa kanya. Nakita ko sa pintuan na matamlay. So, niyaya ko na siya maglaro. Sabi ko, tara, laro tayo. May dala ko dito ng mga dala ko lahat ng goma ko tsaka yung text. Tapos laro tayong kalog. Dala ko rin dito yung mga tansyan ko, ganyan. Sabi niya, hindi pwede, nilalagnat ako eh. Tapos nakagano siya, hindi pwede, nilalagnat ako eh.
Ang sama-sama ng pakiramdam ko. Sabi niya ganyan. Sabi ko, lo, kawawa ka naman. Uminom ka ba ng gamot? Sabi niya, oo, pinainom mo ko ni mama kanina. Tapos dumating na yung nanay niya na ano, bumago ka na naman. Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka mag-ano. Ayan, umiga ka dito. Tapos di, lakad siya, nahihirapan siya maglakad. Tapos punta siya doon sa kama, higa siya. So, yung nanay niya may dalang labakara, tsaka langgana. So, inangat ang nanay niya ganon, yung palda niya. Tapos pinupunasan ng nanay niya ganon yung ng labakara na may tubig yung yung pepe niya. Na yung nanay niya hindi man lang nag-imbestiga, hindi man lang taka, hindi man lang, wala man lang kahit anong reaction, basta ganun lang yung ginawa. Hindi man lang siya nag-alala na baka, hindi man lang ba niya naisip na baka nirape yung anak niya, kaya kung bakit nagkaganon yung ari ng, wala. Nanay niya wala. Alam mo ano pa mga kwento niya doon sa kapitbahay? Ang mga kwento sa mga kapitbahay kasi yung anak niya may UTI na infection. Yun lang ang kinaalat niya sa buong barangay, yung anak niya nagka-UTI na infection. Okay nang ina mo, UTI, tapos wasak. Nakakawasak ba ng UTI? Hindi nakakawasak yun. Yung nanay dapat panagutin din yun. Dapat talaga panagutin yun din yung nanay. Kaso nga lang, huli na lahat, wala. Feeling ko, patay na yung mga yun kasi nagsisikwenta na ako eh. So, ibig sabihin, mas matanda sa akin yun, di malamang nauna nang namatay sa akin yun. Na, grabe. Punas-punas lang siya ganun, punas-punas lang siya. Tapos, niya, punasan niya ulit ganun. Di ba siya nagtaka? Sobrang bobo naman niya. Bilang babae, alam niya yun eh. Wala siyang ginawa. Alam mo, ang nangyari pa noon? Kita man na niya yung nanay niya, doon wala na ng sugala, nagpo-41 na naman. Okay, so, kinabukasan ulit noon, bumalik ulit ako doon. May kasama ako na isa pagkasama namin na babae. So, ako kasi parang, hindi ko pa naisip na delikado pala yun eh. Kasi nga, bata ako noon, malay ko parang hindi ko alam yun. Alam ko lang kasi pinaparusahan lang siya eh. So ngayon kasama ko yung isang kaibigan namin na babae din. So laro-laro. Sabi ko namin sa kanya na tara laro tayo. Sabi niya, hindi ko pa kaya kasi nilalagnat ako tsaka nahihirapan ako maglakad, hindi ako makatayo. Panonoorin ko na lang kayo. Edi laro-laro kami naglaro kami nung mga tawag doon, yung box gano'n, yung choco, yung talon-talon, tapos gaganon yung paa mo. Step no, parang gano'n yun eh. Basta step no kung tawag namin doon. Laro-laro kami doon. Tapos, kapag deads, tatawa din siya. So, nalilibang siya pag doon kami. Kaya naiiyak na naman ako. Ayoko na nga eh. Pag ilang record ko na to. Tapos, ang saya niya, tatawa siya pag tatawa kami, hanggang sa nagkukulita kami kasi makukulit na bata. Tapos tawa-tawa hanggang sa pauwi na kami ng nanay niya. Tapos kapag nakikita ko yung tatay niya, natatakot ako sa tatay niya. Kasi parang siga-siga yun eh. Yung alam mong hindi gagawin, hindi maganda. Kaya pag sinabi sa akin na umuwi ka na, umuwi talaga ako. Tapos, kinabukasan, bumalik ulit ako doon. So, sinasama ko na naman yung isang kaibigan ko. Yung isang kaibigan namin. So, yung kalaro niya sa yung Barbie na Johnson Dewey Oil, yun ang ginagamit ng manika noon. Tapos, bubugtingin nila, magagadong-gadong sila ng damit, yung papel, tutupiin, tapos gugupit-gupitin gano'n, tapos ibibisin na. Pagbukas gano'n, no, nakita ko yung mukha niya, sabi niya pa, ang ganda. Sabi niya gano'n. Tapos tawa siya, tapos tinitignan niya gano'n, hinahawa-hawa gano'n, tinitignan niya gano'n, ang ganda. Sabi niya gano'n. Tapos nakatawa siya. Tapos makikita mo doon sa kanya na yung mata niya, ang lam-lam-lam na. Tapos ang init-init niya na kahit malayo ka, yung mararamdaman mo yung init ng katawan niya na ang init-init na talaga. Yung nanay niya hindi man lang siya dala sa ospital, hindi siya pinadoktor, hindi siya pina-check up, basta pinahiga lang siya doon. Tubig-tubig lang, alam mo yun. Tapos
Sabi ko sa kanya, hindi mo po ba kayang tumayo? Tara laro tayo. Kahit ano ka lang, kahit yung diyang ka lang. Tapos, gagawa kami ng maraming damit nung manika. Sabi ko ganun. Tapos hindi ko pa kaya eh. Nahihirapan nga akong maglakad. Tsaka kahit umupo, hindi ko kaya. Ang sakit-sakit ng ulo ko. Sabi niya ganun. Tapos, sige. So kami, nagkikwentuhan lang kami nung habang nagkikwentuhan kami, nalilibang siya. Tumatawa-tawa siya, ganyan-ganyan. Tapos na maya-maya, nakikita mo na, yung parang siyang inaantok, ganyan na siya. Tapos sabi niya na, matutulog muna ako ha. Tapos nakaano siya, ganyan, umiga siya. Tapos, tumalikod siya. Alam mo, iwan ko ba kung bakit hindi, parang naawang-awa ko sa kanya yung kinuha niya pa yung kumot. Tapos, ginaganon niya pa sa, ginanon niya pa. Tapos tumatalikod siya, ginaganon niya. Yung eksena na yun, hindi mawala sa isip ko. At alam nyo ba, hindi na siya gumising. Yun na yun, iiyak na naman ako. Pag anong record ko na to na hindi ko tumatapos-tapos dahil sa pangyayaring yan. So, hindi na siya gumising. Bale, yun na yung muling kita ko sa kanya. Pagkatipas ng mga ilang araw, ayun, saka lang siya sinugod sa ospital kasi hindi na siya umihinga. Yung nanay niya, iyak-iyak doon sa labas na akala mo talaga super responsable, pero napakabaya naman talaga. Akalain mo na nangyari sa pamilya mo yun, wala ka man lang kahit anong ginawa. Ang kinakalat nila doon, na-infection, UTI, lumala, yun lang nila doon. Paano masakit doon? Ibinuro siya ng isang buwan. Pinagsaklaan siya at pinagkakitaan pa siya. Ito, ayon pa sa mga kwento-kwento ron. Kasi syempre may mga kapitbahay rin naman na tutol din sa ginawa nila. May mga pag-uusap doon na parang nililipat-lipat siya ng ibang lugar. Ini-injection siya ng formalin. Tapos nililipat-lipat siya sa ibang lugar para pagsaklaan siya. Yung bagay na yan, hindi yan nawawala sa isip ko. At habang nagkakaedad ako, lalong tumitindi yung effect niya sa akin. Nung bata ako, parang question mark lang ako, ganyan, tingin-tingin, ganyan, ano yung nangyayari. Pero habang lumalaki ako, at habang namumulat ako, alam mo ba na sumusugat siya sa akin. Hanggang ngayon, nakukonsensya ako na gusto ko mahingi ng tawad sa kanya na pasensya ka na, hindi ko pa kasi alam yun. Sana mapatawad mo ako. Pero may paraan lang kasi. Hindi ko pa kasi alam yun, pasensya ka na, bata lang din ako nun. Pero siguro kung mangyari ngayon yun, hindi ko mangyari sa'yo yun. Hindi ko to sinasabi kasi alam ko, isip lang kayo, content. Pero ang pinaka-intention ko rito, mag-ingat kayo sa mga taong makakasama nyo. Mamili kayo ng maayos na mapapangasawa, mabuti partner, kasi mahirap ang buhay na may kasama kang demonyo. Hindi ko na kayang tapusin. Ako po si Prinsipe Esmir. Salamat sa panonood. Pasensya ka na. Sana mapatawad mo. Pasensya ka na.